Hi mga ka-vibes, grabe, nakaka-proud talaga. Alam nyo ba, ang Pilipinas ay opisyal nang nakilahok sa Cabalgata de la Hispanidad ngayong 2025. Isa lang masasabi ko, finally, matagal na tayong may koneksyon sa Hispanic world. At ngayon, nararamdaman ulit natin yung ugnayan na yun. Para sa mga hindi pa familiar, ang Cabalgata de la Hispanidad ay isang malaking cultural parade na ginaganap tuwing October sa mga bansang may pinagmulan o impluwensyang Espanyol, lalo na sa Spain at Latin America. May mga kabayo, magagarang kasuotan, tradisyonal na tugtugin, sayawan, pagkain. Parang fiesta pero international level. At ngayon, for the first time ever, kasama na ang Pilipinas. Isipin mo yun, tayo lang ang representative mula sa Asia. Hindi biro yan mga ka-vibes. At alam nyo, hindi masama para sa first time entry natin. Ang performance ng ating mga delegado ay punong-puno ng kulay, saya, at natural na karisma ng mga Pilipino. Nakaka-proud talaga. Kaya saludo ako sa lahat ng lumahok, sa organizers, at sa mga taong nagdala ng bandila ng Pilipinas doon. Maraming salamat at good job talaga. Pero habang pinapanood ko yung balita tungkol sa Cabalgata, napaisip ako, bakit nga ba hindi natin ibalik sa mga paaralan ang pagtuturo ng wikang Espanyol? Oo, tanggap natin ang mga kulturang Espanyol, pagkain, pista, mga tradisyon, pero ang wika, yung mismong puso ng koneksyon natin sa kasaysayan, parang nakalimutan na natin. Kung maibabalik natin yan, mas maiintindihan natin kung saan galing ang mga salitang ginagamit natin araw-araw. 'Di ba? Mesa, kutsara, silya, sapatos, lahat yan Espanyol. At kung matuto ulit tayo ng Spanish, hindi lang ito pagbabalik sa nakaraan, kundi pagbubukas ng bagong oportunidad sa turismo, negosyo, at pagkakaintindihan sa ibang bansa. Kaya sa pagkakasali ng Pilipinas sa Cabalgata de la Hispanidad 2025, hindi lang ito simpleng parade. Isa itong paalala na mayaman ang ating pinagmulan at may karapatan tayong ipagmalaki yun. Nakaka-proud maging Pilipino, isang bansang may pusong Asyano at kaluluwang Hispano.